Good morning! For today's video ay gagawa po tayo ng masarap na puto. So ito po yung gagamitin kong all-purpose flour. 5 cups po yan. Then ito pong isang pack ng calamite ay uubusin ko po yung baking powder na yun. Then naglalagay na po tayo ng ibap na gatas kasi this time po ay hindi po tayo maglalagay ng tubig. Imbes na tubig, ibap na gatas yung ilalagay natin. Yung isang gatas ay Angel, ito namang isa ay Cowbell kasi ubos na yung Angel doon sa tindahan na pinagbilhan ko. Kaya hindi sila magkaparehas ng brand. Sa lahat po ng nagtatanong kung anong gamit kong baking powder, ilalagay ko po dyan sa mga products kasi pwede kayong bumili sa mga link na nakalagay dyan. Pati po yung mga gatas na ginagamit ko ay pwede po kayong bumili sa mga link na nakalagay sa mga products tags ko. Kasi sa mga hindi po nakakaalam ay pwede na pong mag-affiliate sa YouTube. So, Cowbell din po yung brand ng aking condensed milk. Uubusin ko po yung 2 condensed milk na ilalagay dyan. Kasi pag isa lang ay matabang po yan. Kaya ginawa nating 2 para sa 6 cups. Sa 5 cups natin na all-purpose flour. Ilalagay ko na lang po sa description ng video kung ano yung mga eksaktong sukat ng aking ingredients na pinaglalagay dyan. Medyo nag-ubo po ako. Actually, nung last week ko pa nagawa itong vlog na to. Kaso hindi ko agad na-upload kasi hindi talaga ako makapagsalita. So yan, nalagay na natin yung lahat ng ingredients. Maglagay pa po tayo dyan ng 6 tablespoon ng kahit ano pong klase ng oil, canola oil, palm oil. Maglagay po tayo or melted butter or melted margarine. Ako po pagkatapos kong ma-mix ay nakalimutan ko pong ilagay yung oil. Kaya kung mapapansin nyo, nasa huli na po ng video yung oil. Pero dapat, dito pa lang po sa puntong ito ay nailagay na natin yon. Kung ano man yung gagamitin natin. Kung melted margarine man yan, o kaya melted butter, or cooking oil. Kahit anong cooking oil. Coconut oil po, masarap din siyang ilagay. So ako, ang gamit ko ay vegetable oil kasi yung ang nabili ko. So, hinalo ko lang po yan, kahit hindi na masyadong mapino kasi sasalain ko pa po yung mga mixture na yan. Every time po nagagawa ako ng puto ay sinasala ko po yung mixture kasi gusto ko po yung puto ay sobrang makinis at walang buo-buo. Di ko po kasi kayang mapakinis yan na wala talagang buo-buo kapag ako po ay gumagawa ng puto. Kaya lagi po akong nagsasala. So may mga nagko-comment naman dyan, ay ako kahit 3 kilo di ko sinasala. So okay lang po yun. Expert ka na magpakinis ng puto. Ako po hindi. Kaya kailangan ko ng tulong ng salaan. So parang nagiging matagal na tayo. Ayan, ngayon po ay sasalain na natin yung ating puto mixture. Habang ginagawa po natin to ay magpakulo na tayo ng tubig sa steamer na gagamitin natin. So ginalaw-galaw ko lang ng kutsara kasi sobrang malapot yung mixture natin dahil wala nga po yan na tubig. Kaya kailangan ko siyang galaw-galawin kasi ayaw lumabas dito sa ating salaan na makinis. Pagkatapos nating salain ay maglalagay naman tayo dito sa mga puto molder natin. So ang ginamit ko po ngayon na puto molder ay large. Large po yan para malalaki at mga tag-iisang piraso lang yung mga taong pagbibigyan ko ay kasya na sa kanila kasi malaki. 2 tablespoon ang nilalagay ko sa bawat isang large na puto molder. So ito naman po ay steam ko lamang po ng 12 to 15 minutes ay luto na po ang ating puto.
Mas maganda kasi 15 minutes para talagang lutong-luto. Minsan kapag 12 tapos di ganun kalakas yung apoy ay hilaw pa po yung ating puto. So ayan, ito na po, isasalang ko na. And after 15 minutes, ito na po. Nag-crack yung mga taas na yung mga nag-crack ang mga puto natin, 'di ba? Yan ang karamihan sa mga nanonood ng puto na mga video ko, ayan ang gusto nila. Yung nagka-crack yung ibabaw ng puto. So, dahil po yan sa malakas po yung apoy natin, saka medyo malapot po yung ating mixture. Ayan, ito na po ang ating finished product. Yan po lahat yung nagawa natin. Thank you!